Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Hindi pa naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ang senador nanawagan sa kanyang mga taga-suporta na magsama-sama para magsagawa ng vigil sa Senado. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Walang temporary restraining order ang inilabas ng Korte Suprema ngayong araw, kaugnay sa hiling ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang pag-implementa ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa halip, inatasan ng Supreme Court of the Philippines Bank ang mga respondent o mga ahensya ng gobyerno sa petisyon na magsumite ng komento sa urgent motions ng senador sa loob ng 72 hours. Inatasan din ng Korte Suprema si De La Rosa na magsumite ng kanyang reply sa loob din ng 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondent. Noong May 11, naghain si De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang ulat na naglabas umano ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Hiniling ng senador sa SC ang TRO, Writ of Preliminary Injunction o Status Quo Ante-Order para pigilan ang kanyang pag-aresto. Nanawagan naman ng senador sa kanyang mga taga-suporta na magtungo sa harap ng Senado para magsagawa ng vigil at ipakita ang suporta laban sa anumang hakbang na magdadala umano sa kanya sa The Hague. Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nanawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Nilinaw ng senador na mapayapang pagsasama-sama lang ang kanyang hiling at hindi ang bayolenteng aksyon. Only to righteous way, those solid ranks of grace. Sa kanta, idinaan ni Senator Bato de la Rosa ang panawagan sa kanyang mga kapwa Philippine Military Academy Cavaliers, sundalo, pulis at iba pang miyembro ng Uniformed Services habang kinakaharap niya ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kinanta ng senador ang isang bahagi ng PMA hymn bilang simboloan niya ng pagkakaisa at paghingi ng suporta na huwag siyang hayaang dalhin sa mga dayuhan. Kasabay nito, muling nakiusap si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi naman ako barumbadong pulis. Matino naman ako na pulis. Sa inilabas na warrant ng ICC, sinasabing may indirect criminal responsibility umano ang senador sa crimes against humanity, kung saan hindi bababa sa 32 katao ang nasawi mula July 2016 hanggang April 2018. Sa ngayon, nananatili si De La Rosa sa Senado sa ilalim ng protective custody habang hinihintay ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng ICC warrant. At habang hinihintay ang ruling ng Supreme Court, nanindigan ng senador na hindi siya susuko lalo't wala umanong obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Kahapon, inihain ng Senate Resolution No. 395 ng 5 senador na sina Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson at Vicente Soto III na humihikayat kay De La Rosa na voluntaryong sumuko sa judicial authorities at harapin ang proseso ng batas. Tinawag naman ni bago Senate President Alan Peter Cayetano na kabastusan ang paghahain ng resolusyon ng 5 senador. May konting kabastusan yung resolution. Can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist.
Sa isang panayam naman sa The Hague, sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang bisa sa bansa ang warrant of arrest na hindi inilabas ng korte sa Pilipinas. Nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty ng isang bansa. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Nakasailalim ngayon ang Senado sa lockdown dahil sa tensyon na posibleng arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa Office of the Sergeant at Arms, hindi nila ibibigay si de la Rosa hanggat walang utos ang korte. Samantala, nagtipon-tipon na rin ang mga supporters ng senador sa paligid ng Senado. Narito ang report. Mag-aalas 5:30 ng hapon kanina, nagmarchang muli papuntang Senado ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mismong si Senador Bato kasi ang nagsabi sa kanyang FB Live na nakatanggap sila ng impormasyong aarestuhin siya ng PNP-CIDG. Nakaposte rin ang hanay na kapulisan na may mga polycarbonate shields para panatilihin ang kanilang linya sa posibleng girian mula sa mga Bato supporter. Nakasailalim ang Senado ngayon sa elevated security. Mas mahigpit na seguridad ang pinaiiral ngayon ng PNP-NCRPO sa paligid ng Senate of the Philippines. Kasunod ng mga tensyon ngayong may warrant of arrest mula sa International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasado tanghali kanina, pumayapa na rin ang sitwasyon matapos madisperse ang mga demonstrador. Pero bago ito, nagmarcha ang grupong bayan sa panguna ni Teddy Casino na gustong pasukin ang Senado para magsagawa raw ng citizens arrest laban sa senador. Maximum tolerance naman ang pinaiiral ng mga pulis sa panguna ni NCR Police Office Chief Major General Anthony Aberin. Mahigit 500 mga pulis ang nakaposte ngayon sa paligid ng Senado. Bagamat maximum tolerance ang pinaiiral, hindi rin daw mangingiming mag-aresto ang NCRPO kung may rallyista na sobrang ginagawa at labag sa batas. Kanina lumabas si Senate President Alan Peter Cayetano para kamustahin ang mga pulis na nasa vicinity ng Senado. Bagamat karamihan sa mga puwersa ng pulisya ay umalis na matapos ang mga ito, sinabi ng PNP na mananatili pa rin ang police visibility bilang bahagi ng tuloy-tuloy na seguridad sa paligid ng Senado. Samantala, inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na maaari na silang magkasang muli ng pag-aresto, pero nanawagan pa rin kay Senador Bato de la Rosa na sumuko na lamang na mapayapa. Sa ngayon may nakabinbin pang resolusyon sa Senado mula sa 5 senador na sina Senador Lacson, Aquino, Ontiveros, Pangilinan at Soto na hinihikayat si Senador Bato na dumaan sa maayos na proseso ng pagsuko. Bagaman nananatiling nasa protective custody ng Senado ang senador, batay na rin sa napagkasunduan ng mayorya. Samantala, mariing kinundena ng PDP laban ang ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa press conference kanina, iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Ayon pa sa partido, hindi maaaring otomatikong ipatupad sa bansa ang anumang foreign warrant nang hindi dumadaan sa mga lokal na korte. Question din nila ang papel ng NBI sa umano'y operasyon laban kay De La Rosa sa Senado at sinabing posibleng may paglabag ito sa due process at sa kapangyarihan ng Senado bilang hiwalay na sangay ng gobyerno. Matatandaang ang ngayoy NBI Director Melvin Matibag ay dating Secretary General ng PDP laban noong Duterte administration. Dadaan yan sa korte because our constitution, which is a domestic law, is superior in the Philippines and within its territory and jurisdiction than even international law. Yun po ang basic. Yun ang natutunan natin, Attorney Contacto, sa law school. Oo. Basic po yan. Hindi pwede yung akala ng NBI, pwede silang maghabulan doon, they arrest sa Senator Bato dahil may hawak silang warrant. Sa iba pa mga balita, Meralco inanunsyo ang bawas singil sa kuryente sa May billing. 75 milyong pisong iligal na sigarilyo nasabat ng Philippine Coast Guard sa Mandaue City, Cebu. At Bulcamayon, muling naglabas ng pyroclastic density current o uson kaninang umaga. Alert status ng bulkan nananatili sa alert level 3. Bumaba sa 1.5 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco para sa May billing period. 3 piso ang bawas singil sa 200 kilowatt-hour na konsumo
5 piso naman pag 300 kWh at 8 piso kung 500 kWh ang konsumo. Ayon sa Meralco, malaki ang naging kontribusyon ng Energy Regulatory Commission para mapagaan ang epekto ng posibleng taas-singil na dulot ng giyera sa Middle East. Pinabilis po ng regulator ang pagpapatupad ng kasalukuyang refund po ng Meralco, kaya tumaas ang refund rate para sa mga residential customers ng almost 23 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Bumaba rin ang iba pang singil kabilang ang buwis ng kabuang 14.82 kada kilowatt hour. Nakatulong ang utos ng ERC na pansamantalang itigil ang koleksyon ng almost 4 centavos kada kilowatt hour na green energy auction allowance sa lahat ng consumer. Nakatulong rin sa kabuang bawas singil ang transmission charge na bumaba ng 5 centavos per kilowatt hour sa mga residential customer. Additional 23.5 o 23 centavos rounded off. Taxes 14 centavos rounded off. Other charges, 1 centavo. Dagdag pa ng Meralco, malaki ang tulong ng intervention ng ERC para mababa ang singil sa buwan ng Mayo kung hindi papalo ng mahigit piso ang generation charge. Ito yung pag-reimburse ng line rental amount from the spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco. Nasabat ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at Maritime Law Enforcement Group Central Visayas ang 2 container van na naglalaman ng iligal na sigarilyo sa Mandawi City sa Cebu kahapon. Ayon sa PCG, umano'y misdeclared cargoes ang nasabing mga container na papuntang Gothong Wharf Pier 7 sa Mandawi City. Natunugan ng 2 driver ang operasyon, agad dinetach ang mga container van sa prime movers at tumakas. Nadiskubre sa loob ng container ang 1,900 master cases ng iligal na sigarilyo na tinatayang 95 million pesos ang halaga. Patuloy ang investigasyon ng PCG sa nangyaring insidente. Muli naglabas ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon pasado alas 11 ng umaga. Naitala ang lava flow collapse sa southwestern slope ng Miisi Gully ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa sports balita, San Antonio Spurs wagi kontra Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Semifinals. NBA nagluluksa naman sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies forward Brandon Clark at retired NBA player Jason Collins. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Nagluluksa ang National Basketball Association o NBA sa pagpanaw ni Memphis forward Brandon Clark sa edad na 29. Sa inilabas na pahayag ng NBA, ikinalulungkot nila ang pagkawala ng veteranong forward na kilala bilang leader ng koponan. Hindi naman malilimutan ng Memphis Grizzlies organization ang impact bilang teammate ni Clark at taos-pusong nakikiramay sa pamilya ng Grizzlies forward. Samantala, pumanaw din ngayong araw ang 13-year veteran at NBA Cares Ambassador na si Jason Collins matapos ang pakikipaglaban sa brain cancer. Tinambakan ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Semifinals 126-97. Nanguna para sa Spurs ang unicorn ng NBA na si Victor Wembanyama, 27 points, 17 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Lumobo pa sa 29 points ang lamang na Spurs sa fourth quarter para makuha ang Game 5. Isang panalo na lang at makakaharap na nila ang OKC Thunder sa Western Conference Finals. Sa NBA standings, nakaabang na ang OKC Thunders para sa Western Conference Finals at New York Knicks sa Eastern Conference Finals. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Ralph Lopez. Magandang gabi.